ka na ikay mawiwili. So mga par, sa naging podcast naman po ng The Ring Magazine ng mga boxing experts na si Max Kellerman kasama si Mike Caffinger, napag-usapan nila mga idol kung sino ba daw ang pwede makatalo sa Japanese Monster at current super bantamweight undisputed champion na si Naoya Inoue. Well, ayon sa dalawang experts mga idol, dati naniniwala sila na walang makakatalo kay Inoue sa kanyang division, pero ngayon daw na official na 122 pounder itong si Junto Nakatani. Ina-assume nila mga idol na hindi na daw hari si Inoue sa kanyang timbang para kasi sa mga experts mga boss, malaking threat daw talaga si Junto Nakatani kay Inoue. Sa katunayan nito mga idol, ayon kay Kellerman, hindi pa daw nito nakikita na kaya manalo ni Inoue kay Junto Nakatani kahit sabihin man daw natin na siya itong undisputed champion. Paano daw tatalunin ni Inoue si Junto Nakatani? Lamang sa lahat ng aspeto ang 3 division champion, malakas, matangkad, mahaba, kalawete at matalino sa bakbakan. Kumbaga mga idol, parang sinabi lamang ni Kellerman na si Inoue ang underdog sa bakbakan na to. Pagdating sa skills sa dalawang fighter, talagang hindi nito makikita na mananalo si Inoue kay Junto Boy sa kanilang super fight na laban. Well, sa totoo lang mga idol, hindi natin masisisi ang mga eksperto na to dahil meron naman talaga resibo si Junto Nakatani para maging winner sa laban sa Japanese Monster. Sa nagdaang 5 taon kasi mga idol, puro impressive win talaga ang ginawa ni Nakatani. Ganon din naman si Inoue, puro knockout win din. Pero nakitaan ng plus si Inoue sa bakbakan dahil sa mga sunod-sunod na pagbulagta nito sa ring sa laban nito kay Luis Neri at Ramon Cardenas. So paano na lang kaya kung si Junto Nakatani makapabulagta kay Inoue? Makaka-recover pa kaya si Monster? Lalo pa magaling si Nakatani na finisher sa bakbakan. Samantala sa naging podcast naman po ng dating kampiyon na si Sean Porter, na-reveal nito mga idol ang isang bagay kung bakit napanga ito sa old version ng ating pambansang kamaong Manny Pacquiao. Ano yan ni Porter mga boss? Tumanda lang daw si Pacman sa edad, pero sa physical na bahagi daw nito mga idol, konti lamang ang kanyang pinagbago. Halatang inaalagaan daw talaga ni Pacman ang kanyang katawan. Hindi nito inabuso matapos ang mahabang layoff nito sa boxing. Tingnan daw natin mga idol ang paa ni Pacman. Sobrang laki at malaki ang tiwala ni Porter na dito daw nanggagaling ang tibay at lakas ni Boss Manny. Bibihira lang daw sa isang boxer na mamintin ang ganitong kondisyon kapag matanda ka na kung walang halong matinding disiplina sa sarili. Kaya hindi na daw magugulat si Porter kung bakit hanggang sa ngayon na 2025 na, lumalaban pa rin si Pacman sa highest level sa kompetisyon. Well, sa laban ni Pacman mga idol kay Mario Barrios, nakukulangan tayo sa kondisyon ni Pacman dahil may 4 na taon nito hindi aktibo sa boxing sports. Tapos konting panahon lang ang training nito. Pero sa ngayon mga idol, inunahan na ni Boss Manny ang ensayo bago ma-announce ang laban nito sa January. Kaya mag-expect talaga tayo ng magandang kondisyon para kay Pacman. Sa kabilang banda naman mga idol, undefeated top rank prospect na si Jalolov, panalo sa kanyang naging laban sa Uzbekistan, kalaban si Adebayo. Grabe talaga itong 2-time Olympic gold medalist mga idol. Halos pinitik lang nito si Adebayo sa bakbakan, knockout kaagad ito sa laban. Sa harapan pa mismo ni Terence Crawford at Alexander Usyk. Malaking threat talaga si Jalolov sa heavyweight. Nakikita natin mga idol na pwede ito pumalit bilang hari kay Usyk sa future. Hindi lang kasi basta lakas at laki ang taglay nito sa bakbakan. Matalino din talaga lumaban itong si Jalolov. Bibihira ka lang makakita ng heavyweight fighter na ganito.